Kung nararamdaman mo ang pagkawala ng gana, nababawasan ang pakiramdam, o marahil isang pangkalahatang pananamlay, hindi lamang ito senyales ng pagtanda. Ito ay isang babala. Ito ay isang tahimik na hudyat na ang mga mahahalagang sistema ng iyong katawan para sa malusog na daloy ng dugo, balanse ng hormone at sensual na sigla ay nagsisimula ng humina. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, kundi unti-unti at tahimik hanggang sa isang araw ay maramdaman mong hindi ka na ang babaeng dati mong kilala. Ngunit narito ang isang katotohanan na madalas hindi na pag-uusapan, hindi ito kailangang maging ganito. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda na may focus sa sigla ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan sa kanilang ika-6 to ika-70 at mas matanda pa na maibalik ang kanilang kumpiyansa at sigla sa natural na paraan. Hindi natin pinag-uusapan ang mga tableta o gimik, kundi isang mas matalinong paraan upang simulan ang iyong araw. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang unang 10 minuto ng iyong umaga ay maaring ganap na i-reprogram ang pagganap ng iyong katawan hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa sensual na aspeto sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng 8 simple at siyentipikong napatunayang gawi. Pagkatapos mong magising, matutulungan mong ibalik ang natural na kakayahan ng iyong katawan na makaramdam ng kasiyahan at koneksyon sa tuwing tama ang pagkakataon. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman na ituro ito at iyon ang dahilan kung bakit napakarami ang tahimik na nagdurusa. Ngunit hindi kailangang iyon ang maging kwento mo. Sa susunod na ilang minuto, gagabayan kita sa bawat hakbang ng eksaktong routine na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente, isang routine na idinisenyo upang muling pag-alabin ang daloy ng dugo, tumulong sa pagbalanse ng mga hormone at gisingin ang masiglang bahagi mo na buhay pa rin. Kaya samahan mo ako. Ang pinakamahalagang bahagi ay susunod na. Unang gawi ang panggising sa atay na morning detox drink. Kapag sinasabi ko sa mga kababaihan na ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa nila para sa kanilang sensual na kalusugan ay nangyayari bago mag-almusal, bago pa man ang kanilang unang tasa ng kape, madalas silang nag-aalinlangan. Ngunit nakita ko itong gumana ng paulit-ulit. Ang pinakaunang bagay na inilalagay mo sa iyong katawan tuwing umaga ay maaring maghanda sa iyo para sa enerhiya at malusog na mga hormone o pabagalin ka bago pa man magsimula ang araw. Hayaan ninyong ikwento ko ang isa sa aking mga pasyente, si Maricel, na 67 taong gulang. Lumapit sa akin si Maricel na bigo-pagod at kumbinsido na ang kanyang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Dr. De La Paz, gusto ko lang magising na parang ako ulit." Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa isang napakasimpleng bagay, isang baso ng maligamgam na tubig na may katas ng kalahating lemon. Mukha itong simple ngunit ang siyensya sa likod nito ay makapangyarihan. Nakikita mo ang atay ay isang pangunahing manlalaro sa balanse ng hormone. Tinutunaw nito ang labis na estrogen, sinasala ang mga lason at nireregula ang mga hormone na kumokontrol sa lahat mula sa pag-iimbak ng taba hanggang sa pagnanasang sexual. Habang tayo ay tumatanda gayunpaman, ang atay ay maaring maging matamlay mula sa maraming taon ng pagproseso ng ilang pagkain, alak gamot at stress. Ang isang pagod na atay ay maaaring mga hulugan ng hormonal imbalance at mas mataas na pamamaga, dalawang kaaway ng malusog na pagnanasa. Ang maligamgam na tubig na may lemon sa umaga ay tumutulong na pasiglahin ang iyong atay. Ang lemon ay tumutulong na i-activate ang natural na mga landas ng detox ng atay, pinasisigla ang produksyon ng apido, pinapabuti ang panunaw, at maaaring makatulong na mapababa ang systemic inflammation. Higit sa lahat, tinutulungan nito ang iyong katawan
na iproseso ang mga estrogen-like compound na maaaring maipon at guluhin ang iyong hormonal harmony. Ang maliit na baso ng tubig na may lemon na yon ay nagiging isang ignition switch na nagsasabi sa iyong katawan, gising na, oras na para kumilos, oras na para maging masigla muli. Higit pa rito, ang hydration pa lamang ay isang malaking benepisyo. Karamihan sa atin ay nagigising na dehydrated na nagpapababa ng dami ng dugo at nagpapataas ng mga stress hormone, hindi isang magandang kombinasyon kung umaasa kang maging handa sa kasiyahan. Ang isang katawan na may sapat na hydration ay mas mahusay na tumutugon sa stimulation sa paggalaw at sa buhay mismo. Para sa isang babaeng tulad ni Maricel, sa loob ng 2 linggo ng pagsisimula ng nag-iisang gawin na ito, nakaramdam siya ng pagkakaiba. Nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya, nabawasan ang kanyang paglobo, ng tiyan gumaan ang kanyang pakiramdam, at oo, ang pagiging sensitibo na matagal na niyang hinahanap ay nagsimulang bumalik. Lahat mula sa isang inumin na madalas nating binabaliwala. Ang mga maliliit at intensyonal na pagpiling ito ang nagdudulot ng malalaking pagbabago. 2 gawi, 0 minuto ng pagbibilad sa araw sa umaga. Mayroong sagradong bagay sa sikat ng araw sa umaga. Ito ay tahimik payapa at iba ang pakiramdam ng hangin. Ngunit napakarami sa atin ang pinalalampas ang pagkakataong ito at sa paggawa nito, hindi natin namamalayan na ninanakawan natin ang ating mga katawan ng isa sa pinakamakapangyarihang gatilyo para sa sensual na kalusugan, ang natural na liwanag. Naalala ko ang isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang Rowena, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Baguio na may magandang sense of humor, ngunit halatang nanlulumo sa kung paano nagbago ang mga bagay sa kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Sinubukan niya ang iba't ibang supplement at ehersisyo, ngunit tila walang gumagana sa pangmatagalan. Nang suriin namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, kailan ka huling lumabas sa umaga at hinayaang tumama ang sikat ng araw sa iyong balat? Tumawa siya at sinabing masyado na siyang matanda para mag-sunbathe. Ngumiti ako at sumagot, Rowena, hindi ko sinasabi na magbakasyon ka sa Boracay. Ang sinasabi ko ay isang reseta mula sa kalikasan na libreng ibinibigay tuwing umaga. Narito kung bakit ito mahalaga. Ang iyong katawan ay tumatakbo sa isang panloob na ritmo, ang iyong circadian clock, na kumokontrol sa paglabas ng mga hormone tulad ng cortisol, melatonin, at ang iyong sariling maselang balance ng estrogen at testosterone. Ang sikat ng araw sa umaga mas mabuti sa loob ng 30 hanggang 60 minuto. Pagkatapos magising ay tumatama sa mga photoreceptor sa iyong mga mata at nagpapadala ng signal sa iyong utak. Umaga na, oras na para bumangon. Ang signal na ito ay nagpapatigil sa sleep hormone na melatonin at nagtitrigger ng isang malusog na alon ng cortisol. Bagamat ang cortisol ay may masamang reputasyon sa tamang dami at sa tamang oras, nagbibigay ito sa iyo ng enerhiya, focus at tumutulong na pasiglahin ang iyong hormonal system. Literal na tinutulungan nitong senyasan ng iyong katawan na magsimulang magtrabaho. 10 minuto lamang ng direktang pagkakalantad, walang salaming pang-araw, walang bintana sa pagitan, ay sapat na upang i-reset ang iyong hormonal chemistry para sa buong araw. Pinasisigla rin nito ang produksyon ng vitamin D na mahalaga para sa hormone synthesis, kalusugan ng buto at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ang mababang vitamin D ay naiugnay sa mababang libido, pagkapagod at nabawasang arousal. Pumayag si Rowena na subukan ito. Tuwing umaga hawak ang kanyang kape, umuupo siya sa kanyang beranda sa loob ng 20 minuto. Sa loob ng 1 linggo, bumuti ang kanyang enerhiya at nagsimula siyang matulog ng mas mahimbing. Pinakamahalaga, nagsimula siyang makaramdam ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, kusang pagnanasa. 3 gawi, salitang paghinga sa butas ng ilong, 2-3 minuto.
Narito ang isang bagay na sana ay mas maraming kababaihan ang nakakaalam. Ang kalidad ng iyong arousal ay hindi lamang tungkol sa mga hormone o sirkulasyon. Ito ay tungkol din sa iyong nervous system. Kapag ikaw ay tensyonado o balisa, lalo na sa uri ng talamak at mababang antas ng stress na dinadala ng maraming nakatatandang kababaihan, ang iyong katawan ay pumapasok sa defense mode. Ang daloy ng dugo ay inilalayo. Sa iyong core, bumababa ang iyong libido at pinipili ng iyong katawan ang kaligtasan kaysa sa pagnanasa. Ang problema karamihan sa atin ay hindi man lang namamalayan na tayo ay nasa ganoong estado. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Jasmine 69, isang dating inhinyero at isang napakaluhikal na babae. Lumapit siya sa akin na nananamlay emosyonal, sensual at pisikal. Nasa kanya ang mga resulta ng lab at mga reseta, ngunit mayroong hindi nagkokonekta. Tinanong ko siya, "Kailan ka huling huminto sandali at huminga lang?" Tinaasan niya ako ng kilay. Ipinaliwanag ko, mayroong isang simpleng technique sa paghinga na maaring i-reset ang iyong buong sistema sa loob lamang ng 2 minuto. Ito ay tinatawag na alternate nostril breathing o salitang paghinga. Nagmula ito sa mga sinaunang tradisyon, ngunit pinag-aralan na ng modernong agham. Umupo ka ng tahimik, ipikit ang iyong mga mata at gamitin ang iyong hinlalaki upang takpan ang iyong kanang butas ng ilong habang dahan-dahan kang humihinga paloob sa iyong kaliwang butas. Pagkatapos, takpan mo ang iyong kaliwang butas ng ilong at huminga palabas sa iyong kanan. Ipagpatuloy mo ang pattern na ito, inhale kanan, exhale kaliwa. Inhale kaliwa, exhale kanan ng dahan-dahan at mahinahon sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Ang epekto ay malalim. Ang gawaing ito ay nag-a-activate ng iyong parasympathetic nervous system, ang rest and digest, na bahagi ng iyong katawan na nagsasabi sa iyo na ikaw ay ligtas at okay lang na mag-relax. Maaari nitong pababain ang iyong heart rate, bawasan ang presyo ng dugo, at higit sa lahat, para sa mga kababaihang tulad ni Jasmine, pinapataas nito ang antas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang molekula na nagre-relax at nagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang mga nagdadala ng dugo sa clitoris at mga tissue ng ari. Kung wala ito ang arousal at natural na lubrikasyon, ay hindi mangyayari. Nangako si Jasmine na gagawin ito tuwing umaga. Sa loob ng 1 linggo, mas gumanda ang kanyang tulog. Sa loob ng 2, tumaas ang kanyang enerhiya. At pagkatapos bumalik ang kanyang natural na pagtugon, hindi pilit o sinadya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli siyang nakikipagtulungan sa kanyang katawan. Ika-4 na gawi intermittent fasting, pagpapaliban ng almusal. Sa halos buong buhay niya si Wilma ay mayroong routine gumising at kumain ng masaganang almusal tulad ng pandesal na may palaman o isang mangkok ng cereal. Nang lumapit siya sa akin sa edad na 66, hinaharap niya ang pagkapagod, matigas na pagtaas ng timbang, mababang libido at ang tinatawag niyang naglahong pagnanasa. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang tingnan namin ang kanyang routine, tinanong ko siya, paano kung ang paglaktaw sa almusal sa loob lamang ng ilang oras ay makakatulong na maibalik ang iyong enerhiya, focus at sensualidad? Naguluhan siya. Laktawan ng almusal? Akala ko ba yon ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw? Iyon ang sinabi sa ating lahat. Ngunit ang totoo para sa mga kababaihang higit sa 60 iba na ang tugon ng katawan sa pagkain kumpara sa dati, lalo na sa umaga. Kapag kumain ka agad sa umaga, lalo na ng mga pagkaing mataas sa carbs, tumataas ang iyong insulin levels. Maaari itong mag-trigger ng hormonal cascade na pabor sa pag-iimbak ng taba, pinipigilan ng growth hormone at ginugulo ang iyong maselang balanse ng hormone. Ang resulta ay mas kaunting enerhiya, mas maraming taba sa tiyan, at mas mahinang sensual na pagtugon. Ang intermittent fasting o simpleng pagpapaliban ng almusal
Hanggang sa hapon na ng umaga ay nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang lumipat sa fat-burning mode. Ang pagbabagong ito ay kritikal kapag ang iyong katawan ay nagsusunog ng taba. Para sa enerhiya, makakatulong itong suportahan ang iyong natural na balanse ng hormone. Maaaring tumaas ang antas ng enerhiya, bumaba ang pamamaga, at madalas na bumubuti ang insulin sensitivity, isang malaking salik para sa sensual na paggana. Ang mga babaeng may insulin resistance ay mas malamang na makaranas ng mga issue sa arousal dahil ang maliliit na daluyan ng dugo na nagsusupply sa pelvic region ay maaaring masira at maging matamlay. Kay Wilma, nagsimula kami sa maliit na hakbang. Sa halip na kumain ng 7 na misaryu, naghintay siya hanggang 10 o 11 na nasaryu. Umiinom pa rin siya ng kanyang black coffee at nananatiling hydrated sa kanyang tubig na may lemon. Sa una, ito ay isang hamon. Ngunit sa loob ng 10 araw, naramdaman niyang mas magaan, mas matalas, at mas alerto. Sa kanyang pagkagulat, nagsimula siyang maramdaman muli ang pamilyar na init at pagtugon isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng halos 1 taon. Ang intermittent fasting ay hindi tungkol sa pagpapagutom. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Ikalimang gawi ang pag-activate ng pasasalamat. Naaalala ko ang pag-upo sa tapat ni Rita, isang 70 taong gulang na byuda na lumapit sa akin hindi lamang para sa kanyang humihinang pagnanasa, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Makikita mo ito sa kanyang mga mata, ang bigat ng panahon, ang katahimikan ng pagkawala, ang dahan-dahang pagkupas ng koneksyon. Sinabi niya sa akin na hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati na nananamlay siya parang isang makinang gumagalaw lang. Napagtanto ko na kailangan naming ayusin ang kanyang puso, hindi sa cardiac sense, kundi sa emosyonal. Tinanong ko siya ng isang tanong na ikinagulat niya, "Rita, ano ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo pa rin tuwing umaga?" Huminto siya at pagkatapos ay binigyan ako ng isang tahimik na ngiti. Matagal ko nang hindi naiisip iyan. Pag-amin niya. Ngunit ipinakita sa akin ng agham at karanasan na ang pasasalamat ay may malalim na epekto sa ating biology. Kapag nagsasanay ka ng pasasalamat, bumababa ang stress hormone na cortisol, maaring bumagal ang iyong heart rate at maaring lumakas ang iyong immune system. At oo, maaring bumuti ang sexual function. Kapag pinapakalma mo ang nervous system at binubuksan ang mga emosyonal na landas, tumutugon ang iyong katawan, lalo na sa mga lugar na may kaugnayan sa arousal at intimacy. Sinabi ko kay Rita na magsimula sa maliit. Tuwing umaga, isulat ang 3 bagay na tunay niyang ipinagpapasalamat, isang alaala, ang pagsikat ng araw, ang boses ng isang kaibigan. Hiniling ko rin sa kanya na magpadala ng isang mensahe tuwing umaga sa isang taong pinahahalagahan niya. Isang maikling text o email na nagsasabing, "Naiisip kita." Sa loob ng 2 linggo, isang kapansin-pansing bagay ang nagsimulang magbago. Mas madalas nang ngumiti si Rita. Naramdaman niyang mas present siya. At sa pagbabagong iyon, nagsimulang bumalik ang kanyang sariling natural na pagnanasa, hindi pilit o mekanikal, kundi tunay. Tumutugon ang katawan sa isang babaeng sa wakas ay muling nakaramdam ng koneksyon. Ika-6 na gawi 60 segundo ng sensual na pagninilay-nilay. Naaalala ko noong una kong ipinakilala ang ideyang ito sa isang pasyente na nagngangalang Joyce. Siya ay 60 diborsyada, bagong retirado at nahihirapan sa pagkawala ng pagkakakilanlan. Tumimo sa akin ang kanyang mga salita. Hindi ko na nakikilala ang babae sa salamin, Dr. De La Paz. Dati ramdam kong masigla ako hinahangad. Ngayon parang invisible na lang ako. Ang ganoong uri ng tahimik na sakit ay malalim at madalas na lumalabas sa ating pagnanasa o sa kawalan nito. Kaya inalok ko siya ng isang bagay na hindi karaniwan. Tuwing umaga, sabi ko, gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 60 segundo at tingnan ang iyong sarili hindi bilang kung sino ka ngayon, kundi bilang naaalala mo ang iyong sarili sa iyong pinakamahusay na kalagayan. Ibig mong sabihin parang isang panaginip ng gising. Tanong niya,
Eksakto ang tango ko, ngunit may layunin. Ang hinihiling ko kay Joyce na gawin ay tinatawag na sensual visualization. Ito ay isang nakapokus na pagsasanay na nag-a-activate ng mga bahagi ng utak na may kaugnayan sa memorya, emosyon at pagnanasa. Kapag ini-rehearse mo sa isip ang iyong sarili bilang maningning kaakit-akit at sensual na buhay, nagpapadala ang iyong utak ng mga signal na nakaka-impluwensya sa kimika ng iyong katawan. Maaring tumaas ang dopamine, tumutugon ang iyong hormonal system, nagbabago ang iyong postura, at nagbabago ang iyong enerhiya. Nagsisimulang maniwala ang katawan sa kung ano ang patuloy na iniisip ng isip. Para kay Joyce, ang 5 segundong pagsasanay na yon ay naging isang turning point. Ipipikit niya ang kanyang mga mata at malinaw na ilalarawan sa isip ang kanyang sarili sa kanyang pinakakumpiyansang estado, naglalakad ng mas matikas, nagbabahagi ng isang intimate moment sa isang partner pakiramdam na hinahangad. Inisip niya kung ano ang pakiramdam na maging malalim na konektado muli. Pagkatapos ng ilang linggo, naramdaman niyang mas engaged siya, mas buhay. Para itong pagbubukas ng ilaw sa isang silid na matagal nang madilim, ang visualization ay hindi pantasya. Ito ay pagsasanay. Hindi ka nagkukunwari. Ikaw ay nag-aalaala at ang alaalang iyon ay may kapangyarihan. 7 gawi paggising sa pelvic sa pamamagitan ng pag-indayog ng braso 2 minuto. Isang maulang hapon nang pumasok sa aking opisina, si Gloria, isang 24 taong gulang na dating nurse. Mayroon pa rin siyang maawaing presensya, ngunit mukha siyang pagod. Nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa sa aking isip. Sabi niya, pero ang katawan ko, parang namatay na ang pilot light. Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang galaw na sobrang simple, kaya natawa siya nang ipakita ko ito sa kanya. Seryoso, Dotra de la Paz. Tatayo lang doon at iindayog ang aking mga braso. Ngumiti ako. Hindi lang basta tatayo. Ikaw ay mag-uugat sa iyong kinatatayuan, hihinga ng malalim, at mararamdaman mo ang iyong sariling enerhiya na bumabalik mula sa lupa pataas. Ang galaw na ito, isang kombinasyon ng isang matatag na tindig at banayad na pag-indayog ng braso mula sa mga sinaunang tradisyon ng pagpapagaling, ay ginamit na sa loob ng maraming siglo upang itaguyod ang daloy ng enerhiya at pasiglahin ang sirkulasyon sa pelvic floor. Magsimula sa pagtayo na, ang iyong mga paa ay bahagyang mas malapad kaysa sa iyong mga balikat. Bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at ibaba ang iyong mga balakang sa isang matatag na posisyon. I-relax ang iyong mga balikat at simula ng dahan-dahang pag-indayog ng iyong mga braso, pasulong at paatras, hayaang dumaloy ang galaw mula sa iyong sentro. Ang simpleng galaw na ito ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Una, itinataguyod nito ang daloy ng dugo sa pelvic region, ang eksaktong lugar na pinakakritikal para sa pakiramdam at natural na lubrikasyon. Pinasisigla din nito ang lymphatic system na tumutulong sa pag-alis ng mga lason at pagbabawas ng pamamaga sa pelvic bowl. At dahil nangangailangan ito ng balanse, ina-activate nito ang malalalim na core muscles. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ay nag-ground sa iyo. Sa loob lamang ng 2 minuto, inaalis ka nito sa iyong isip at ibinabalik sa iyong katawan. Para kay Gloria, ito ang naging kanyang angkla. Napansin niyang bumuti ang kanyang enerhiya, nagbago ang kanyang postura, at ang mga tahimik na sandali sa umaga ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na harapin muli ang intimacy ng may kalmado at matatag na presensya. 8 gawing malamig na wisik o pagtatapos sa shower, optional, ngunit makapangyarihan. Nakakatuwa kung paano ang pinakamaliliit na bagay ay maaaring mag-trigger ng pinakamalaking pagbabago. Naaalala ko ang isang follow-up na tawag sa isa sa aking matagal ng pasyente, si Belinda, isang 71 taong gulang na retiradong ehekutibo. Tinanong ko kung kamusta ang kanyang bagong routine. Huminto siya at sinabing, "Drasha de la Paz, lahat ay maganda.
Pero yung malamig na shower, swerte ka't pinagkakatiwalaan kita. Pareho kaming natawa dahil naiintindihan ko. Sa una ito ay parang sukdulan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Belinda ay kung paano siya gagawing mas buhay ng 30 segundong bugso ng malamig na tubig kaysa sa naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Ang gawin na ito ay hindi tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa iyong katawan kung ano ang ibig sabihin ng ganap na paggising. Ang isang maikling bugso ng malamig na pagkakalantad ay nag-a-activate ng iyong nervous system sa isang kontrolado at malusog na paraan. Nagdudulot ito ng mabilis na paglabas ng norepinephrine, isang kemikal na nagpapatalas ng focus at nagpapalakas ng pagkaalerto. Taliwas sa inaakala, maaari itong humantong sa mas mahusay na vascular flexibility at pangmatagalang pagpapabuti ng daloy ng dugo. Binabawasan din ng malamig na tubig ang systemic inflammation at sinasanay ang iyong cardiovascular system na umangkop sa mga biglaang pagbabago na nangangahulugang ang iyong katawan ay nagiging mas mahusay sa pag-redirect ng dugo kung saan ito kailangan kapag ito ay kailangan. Hindi ko hinihiling na tumayo ka sa isang nagyayelong shower sa loob ng 5 minuto. Magsimula sa maliit. 10-30 segundo lang sa dulo ng iyong normal na shower. Hayaan itong tumama sa iyong dibdib pagkatapos ay sa iyong likod. Huminga habang nararamdaman ang gulat. Pagkatapos ay lumabas magtuyo at pansinin ang bugso ng enerhiya na kasunod nito. Ipinagpatuloy ito ni Belinda. Pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na mas gising. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking edge. Nakalimutan ko na maaari pala akong makaramdam ng ganitong kasigla. Isang aral mula sa inyong doktora, pagsasama-sama ng lahat. Kung nakarating ka hanggang dito, alam kong mayroong isang bagay sa loob mo na handa para sa higit pa, mas maraming buhay, mas maraming enerhiya, mas maraming koneksyon. Tinalakay natin ang 8 simpleng gawi maligamgam na tubig na may lemon sikat ng araw paghinga, pag-aayuno, pasasalamat pagninilay-nilay, paggalaw, at isang malamig na pagtatapos. Wala sa mga ito ang tumatagal ng higit sa ilang minuto. Ngunit kapag pinagsama-sama bumubuo sila ng isang makapangyarihang pagkakasunod-sunod upang matulungan kang makaramdam ng mas mabuti, mas malakas, at mas may kontrol. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nakatrabaho ko ang mga kababaihan na nagtayo ng mga pamilya karera at mga pamana, ngunit madalas na nararamdaman na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ngunit nakita ko nang paulit-ulit kung ano ang nangyayari kapag sila ay nag-commit sa mga maliliit na pang-araw-araw na gawaing ito ng paggalang sa sarili. Hindi lamang ang kanilang sensualidad ang bumabalik. Ito ay ang kanilang diwa, ang kanilang katatawanan, ang kanilang kumpiyansa, at ang bersyon ng kanilang sarili na inakala nilang nawala na. Narito ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko, hindi mo kailangang maging perpekto, ngunit kailangan mong magsimula. Ang babaeng gusto mong maging ang masigla, maningning at present ay nandyan pa rin. Hindi siya umalis. Hinihintay ka lang niyang likhain ang tamang mga kondisyon para siya ay muling lumitaw. Ang routine na ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong sariling ritmo araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka bago pumasok ang stress, panahon at katahimikan. Kaya bukas ng umaga, huwag lang basta bumangon mula sa kama. Bumangon ng may layunin. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, mangyaring huwag itong itago sa iyong sarili. Ang susunod mong gagawin ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala. Una, ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Ipaalam sa akin at sa komunidad na ito kung aling gawi ang una mong susubukan. Ang iyong paglalakbay ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isa pang babae na gawin ang kanyang unang hakbang at personal kong binabasa ang bawat komento. Pangalawa, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae o sino man sa iyong buhay
na maaring tahimik na nahihirapan. Hindi mo alam kung sino ang nangangailangang marinig na hindi sila nag-iisa at mayroong landas pasulong. Panghuli, siguraduhing mag-subscribe at sumubaybay para sa mas maraming totoong solusyon para sa kalusugan ng kababaihan. Ikaw ay bahagi ng isang lumalaking komunidad ng malalakas, matatalino at determinadong kababaihan na tumatangging sumuko sa kanilang sigla. Hindi ka patapos. Malayo pa.